So magandang araw sa inyo. Tingnan niyo 'to kung papaano nag-boomerang etong, banat na ginawa po ni, VP Sara. Sabi niya ho kasi rito, eh, ang Pilipinas bilang isang malayang bansa ay tumitindig dapat sa laban, yan, dapat laban sa mga panghihimasok ng mga dayuhan. So she was talking about the ICC, 'di ba? So ayaw niya ng ICC raw po, sa panghihimasok ng mga dayuhan sa ating mga domestic affairs. So kabilang na rin po dito siyempre ang Amerika. Pero bakit naman po sa China? Eh, nung panahon po ng tatay niya, 36 Chinese former military officials, generals, colonels, mga matataas ang ranggo po, mga Coast Guard auxiliary, economic advisor ng tatay niya, isang legitimate na inchik. Hindi ba ito ay panghihimasok o pagpayag, pagsuko, 'di ba, ng ating soberanya kung tutuusin? Isipin mo, pulisiya ng mga inchik ang ginagamit, sinusunod na ni Duterte, lintik na malasakit sa bayan 'yan, ang inang 'yan. 'Di ba? Yung bansa na nagwawalang hiya sa'tin, nangaagaw ng ating, interest diyan sa West Philippine Sea, sila ang nagma-manage ng ekonomiya natin. Oh, tapos yung presidente natin dati, ibigay na lang daw ang West Philippine Sea sa mga inchik. Sara, ano 'to? Ano 'tong pinagsasabi mo? Para mo namang sinampal ang tatay mong magaling. Ay, hindi pala ho magaling, sorry naman. 'Di ba? Ito pa, sabi niya diyan, "Subalit ang Pilipinas ngayon ay dali-daling yuyuko at susunod na lamang sa anumang kagustuhan at pangingialam ng mga banyaga tulad na lang ng ICC." Mali. It's been 2 years, kung 'di ba naman kasi kayo mga gago, ah, hindi ko minura, hindi ko minura. Oh, ang gago po sa diksionaryong Pilipino ay ibig sabihin po nito ay this is a state of mind, parang gaga, baliw. Hindi ba naman kayo mga gano'n? Yung tao na niyuyurakan ni Presidente BBM, ang pangalan po ni SBBM na noong 2011 ay isa sa nagratipika kaya tayo may ICC. 'Di ba? Ang ICC ay nilikha po bilang maging deterrent para ho sa future emerging ng malupit na leader, okay, ng isang, malupit na diktador na ibinibintang sa tatay niya, pero siya mismo to redeem the family name at para sa taong bayan na hindi tayo magkaroon ng ganyang klaseng leader, sumama siya sa pagratipika niyan. Yan ho, niyuyurakan ni PBBM yan. Oh, isipin mo ikaw kasama diyan tapos sasabihin mo, walang jurisdiction ng ICC. Pero alam mo na meron pa silang limited jurisdiction dito. Selected jurisdiction, I mean. Na mula nung naging member tayo ng November 1 yata yun, November 1, 2011, nung naratipika. 'Di ba? Pero year 2000 or 2001, pinasok ni ERAP ang Rome Statute ng pinirmahan niya. So, isang dekada ang lumipas bago pa naratipika yan. 'Di ba? So, alam mo, bago mo niratipikahan niya, bago ka pumirma, nagkaroon pa tayo rito ng mga hearing dito, nag-invite pa ng mga taga-ICC. Oh, diniscuss pa yan. So, alam po ni PBBM na merong provision diyan na nakalagay na kahit tayo po ay nagpadala na ng sulat na tayo ikakalas na, hindi pa rin po ito nag-aalay sa ating obligation to cooperate with whatever proceedings that ICC have started. 'Di ba? Oh, bakit po ginawa ni PBBM 'yon? Inaapakan niya ang sarili niyang pangalan para po sa mga Duterte maprotektahan. 'Di ba? Kasi nakakaawa, matanda na. Kahit na demonyo 'yan, nakaawa pa rin ang presidente. Pero talaga namang dinedemonyo nila. Oh, o 'di napikon na ang presidente, nabwisit na. Dapat po nilang maintindihan who is the president after all. 'Di ba? Kahit anong gawin niyo, tapos na si Duterte. Hindi lang po tapos, laos na.
Anong pruweba ng laos na? Sus Mariosep, hindi nga nakapagpanalo ng kahit isang kandidato ng PDP laban. Na itinaas niya ang kamay, 'di ba? I-promote niya, sinamahan niya sa kampanya, nada, zero, wala, nga. Robin Padilla, sikat, plus dumikit po sa Uniteam. Oh. Eh kung hindi dumikit 'yon, posibleng manalo pero hindi 22 million votes. 'Di ba? O kaso literal na tayong nabudol ni Robin eh. Nang yan, lugi tayo ng 6 na taon. Palamunin pa sa kongreso, di mo lang pumasok bago, di mo lang kumain bago pumasok. Ay nako, eto pa sabi niya ha, mga kapatid, sabi niya mga kapatid ko, sa sipag at galing ng Pilipino, nangunguna dapat ang Pilipinas sa ating mga karatig bansa. Hello, di ba sa ASEAN tayo meron 6.3 GDP growth, pinakamataas sa ating rehiyon. Oh, maliwanag lang pong si Inday, hindi po aware talaga sa kung ano yung mga current events. At yung kanyang sinabi, yung kanyang pinadala na tatlong 3 pages na ewan ko kung anong tawag niya doon, kung script ba niya dapat yun o yan po ay itok-itok notes niya. 'Di ba? Hindi siya aware. Kasi nga po, siya po ay isang tanging sugong tagabasa lamang. 'Di ba? Tagabasa lang si Sarah. Eto pa, sabi niya, subalit ang Pilipinas ngayon ay patuloy na nagugutom. Tragis na buhay. Na naman, nagugutom na naman. 'Di ba? Yan na naman yung ngayon yung mga narrative nila eh. Nagugutom, gutom na po kami, Mr. President. Hirap na po kami. Walang iya, oo. Hanapin ko yung video ni Attorney Trixie na Diyos ko, yung meron ho siyang make-up session. 'Di ba? Gutom yan pagod na pagod ano, gutom na raw sila. Hirap na hirap na. Teka, pakita ko sa inyo yung make-up session niya. Nasa GC namin nila Mami Peng yun, luma na yun eh. Pero gusto ko lang makita ninyo. Come on, natabunan na, ang dami na. Pero siguro naman ho, napanood nyo na rin naman yun sa iba, di ba? So, yan yung gutom na. May pa-makeup session pa. Wala, ang dami na. Tagal. Ito. Okay, saglit lang ha. Papakita ko sa inyo. Okay, so ito. Tingnan nyo naman. Ayan. Grabe nagugutom na. Pagod gutom na, hirap na po kami. Gutom na ba sa kapangyarihan? Ayun naman pala eh. 'Di ba? Grabe no, nga mahiwagang salamin. Di ba? Oh my God, talaga itong mga taong ito. Okay, so balikan natin po. Ito na yun. Okay, umalis ka dyan. Sabi ko, alis eh. Teka ha, balikan natin si Inday. Grabe yung banat niyang ginawa ron sa ano eh. Sorry, excuse me. Okay, grabe yung banat na ginawa niya ron sa kongreso natin. 'Di ba? Nag-boomerang tuloy sa kanya. Yan o. Ito yung sabi niya, pagod na tayong makita ang bayan na napag-iiwanan.
tinatrato na parang walang halaga kaya, hindi ka aya-aya at sunod-sunuran sa ibang lahi. We Filipinos deserve more than what we are hearing and seeing from the government right now. We deserve better. Yan, we deserve better but not Duterte. Ayon nga ho sa isang, political analyst, VP Sara has no significant contribution. Wala naman talaga, ano yung pagmamalaki niya? 30-day break sa teachers? Kasi nagawa nila ng isang upuan lang. Diyos ko po, dapat nga po July 1 pa lang ginawa na nila 'yun, 'di ba? O kaya kung kailan ba siya nag-assume bilang, DepEd Secretary, dapat day 2, day 1 pa lang or first week pa lang nagawa niya na 'yun. Dahil po kayang gawin, bakit ang tagal, 'di ba? Gano'n ho kasi talaga ang mga politiko. Ide-delay yung dapat gawin kasi hindi raw puwedeng pagsabay-sabayin, mauubusan ka ng gagawin. Parang ang pangangailangan ng bayan, ng mga teachers, nauubos, 'di ba? Dapat bago pa sila mangailangan ng pahinga, nandiyan na po nakalatag na 'yan, 'di ba? Naisip ninyo dapat ginawa niyo kaagad. 'Pag politiko, ganyan ho, delay, tsaka natin gawin 'yan. Meron pa tayong, balang 4. So, ihuli natin 'yan kasi 'yan ang pinakamaganda para po sa in-aid palagi of re-election. Ngayon eto naman, banat niya sa Kongreso 'to. Ang Pilipinas may healthcare system, dapat na totoong mapapangalagaan ang kalusugan ng bawat Pilipino at maibsan ang mga gastusing medikal tuwing darating na ang sakuna. Subalit ang Pilipinas ngayon ay may PhilHealth na imbis paigtingin ay kukunan ng pondo upang magamit sa mga bagay na walang kinalaman sa kalusugan ng tao. Ito, isa hong malaking katangahan ni VP Sara ito. Bakit yung sinabing tanga? Sabi nga ni Mami Peng, tatanga, tanga, tanga, tanga. Hindi po kukunan ng pondo ang PhilHealth. Okay, hindi po kukunan ng pondo. Saan ba nanggagaling ang pondo ng PhilHealth? Okay, dalawa ho ang pinagkukunan nito, yun pong galing doon sa National Treasury at yung isa po na nanggagaling po sa members contribution. Okay? So yun pong galing po rito sa National Treasury, ito po ay standby fund lamang. Kailanganin nila, use it. Okay? Kung hindi nila kakailanganin, kasi sufficient, katulad po ng PAGCOR yan eh. Parang GOCC. Sila yung nag-generate ng sarili nilang income. Okay? Yan ang PhilHealth. It is a corporation, mga kababayan. Okay? GOCC yan. Na nag-ha-handle, pero ang sistema nito, hindi po sila yung klase ng kumikita at nagbibigay pa ng buwis sa gobyerno natin. Hindi naman po ganon ang nature ng PhilHealth. Health coverage talaga ang pinoprovide nila. Ibig sabihin health coverage, may certain procedure babayaran nila at a certain level. Depende po kasi sa funds na available. Hindi ba't nung panahon nito ngayon ni PBBM, pinadami yung coverage, pinataas yung mga percentage ng coverage. For example, etong sa kidney, yung dialysis, dati ho ang coverage po niyan 2K lang. So mag-out of pocket pa yung pasyente kung ang bayaran po rito ay 4,000. Ngayon ginawang 4,000. So wala ka ng out of pocket. 'Di ba? So ito pong kinukuhang pondo, nakalagay naman po rin yan sa gaan natin eh, na pwedeng ilipat kapagka tatapos ng taon, tapos hindi naman nila ito gagamitin. Oh, may income naman silang sarili, 'di ba? Wala hong nilabag na batas at ulitin ko, hindi po pondong galing yan sa members contribution. Pustahan tayo, di nga alam ni VP Sara kung anong detalye niyan eh. Oh, yung impromptu, ipaliliwanag niya. Paniwala kayo, hindi niya kayang paliwanag yan. Nasubukan na natin siya nung tanungin yan. Kung anong masasabi niya, ano yung thoughts niya dun sa SONA message ni PBBM. That happened a day after. Pero tignan niyo naman ang isinagot, itok-itok. Di ba? Vice President ka, you were there, dapat attentive ka, dapat alam mo yan. Kung hindi ka attentive at that day, kasi nga inaantok ka, dahil sa kaka-Netflix, dapat bago ka lumarga ng bahay, inaral mo yan, inintindi mo
You could call the president. You could have called the president. Hey, Mr. President, I'd just like to ask about your message yesterday. What is this all about? Di ba dapat ganun? Oh, natanong, walang bala, bokya. Walang yusek sa tabi, walang maiturong sa sagot. Oh, ano, saan pinulot? Sa swimming pool ang itok-itok. Oh, eto naman sabi niya, ang Pilipinas, eto na yung banat sa Kongreso. May mga representante sa Kamara na dapat na nakakaintindi sa totoong sanhi ng kakulangan sa police to population ratio. Ang police to population ratio po is 500 residents is to 1 police. Doon nga sa paliwanag kahapon ni Dan Fernandez sa Kongreso, na-hit na po natin yan. We are already hitting the 500 is to 1 policeman. So, itong kanyang pinagsasabi, hindi siya updated rito. Kaya nga pinagtatawanan siya rito ng mga kongresista kahapon during the press conference. Upload ko mamaya. Eto pa. That the shortage is a figure that cannot be solved during our lifetime due to the annually ballooning population and lack of budgetary resources to hire more personnel. Hindi na naman siya aware that this year we will be hiring, magtataas po tayo. May hiring at magdadagdag po tayo ng hiring ng 10,000 new policemen. Grabe si Sarah. Palibhasa, reading class lang ang inatupag. O, di ba? Kaya nga yung Friday niya, Catch Up Friday. Diba sa DepEd project niya, program niya. Ito ba, the country should have representatives who understand that in order to fully address a shortage, there is a need to leverage available technology and leapfrog into the future where policemen are armed with the best security products that do not require their physical presence all the time. Okay? So, ibig sabihin po ni Sarah, dapat daw po meron tayong mga kapulisan natin, may equipment sila na halimbawa, yung mga CCTV na may mga bantay palagi. Meron naman po talaga. Pati nga mga barangay, merong ganyan di ba? Hindi na kailangan daw ng police visibility, ibig sabihin diyan na hayaan na natin ang technology. Ito na yung magbabantay. Halimbawa, merong hold upin, may CCTV. Parang CCTV ko rin sa bahay na pwedeng intercom. Yung mga hold up o yung hold upper, makakarinig ng salita, oy, tangina mo, kitang-kita, picturean ko ng pagmumukha mo. Wag mong gawin yan, wag mong ituloy yan. Sasamain ka. Yung ganon. Sarah, meron na tayong ganon. Okay? Sabi niya, subalit ang Pilipinas ngayon ay may representante na imbis magpasa ng makabagong batas ay nagpupumilit sumausaw sa issue ng iba. Kongreso po talagang binabanatan niya rito. Okay? Kongreso. Ba't hindi niya punahin ang Senate? Ganon din naman. Bahagi ng Kongreso ang Senate. Eto pa, ang Pilipinas ay may airport officials dapat na nagsusumikap na maabot ang adhikaing magkaroon tayo ng world-class facility na pinapahalagahan ang seguridad at privacy ng lahat ng pasahero, lalong-lalo na pagdating sa kabataan. Kasi po na-picturean daw siya kasama yung asawa niya at mga anak. Panginang yan. Itago niyo sarili niyo. Dapat daw mga employees lang daw yung nandun. Malay mo, kumuha ng picture sa inyo. Yung empleyado, di ba? Talagang pang personal lang talaga ang concern ni Sarah. Subalit ang Pilipinas ngayon ay may mga opisyal ng paliparan natin kung bibig ukol sa banta ng seguridad at hindi man lang nagsasagawa ng masusing investigasyon tuwing may banta tulad ng pagsasapubliko ng video footage, flight details at iba pang masiselang impormasyon ng mga pasahero. Ayan, kahit pa ng mga minor de edad. Gano'n ka naman nakakasiguro niyan, Inday? Di ba? Natural, sikat kang tao, masusundan at masusundan ka. Dapat ho kasi ang ginagawa niya, nagpa-private jet na lang sila, di ba? No, para talagang walang makaka-detect. Tapos, mag-teleport kayo. Yun bang tipong nasa airport ka nga sumakay ng eroplano, pero bigla ka na lang lilitaw sa loob. Dapat ganon. Ngayon binanatan siya rito ng Kongreso kahapon, nila Dan Fernandez.
Maliwanag lang po talaga na hindi updated si VP Sara. 'Di ba, ano ka, gusto niya treatment niya pribado kapag nasa airport. Ang tanong, 'di ba, ABCDF, private person ba talaga si Sara? Eh, taong publiko 'yan, eh. Natural lang talaga rin, 'di ba, at vice president siya, natural maraming susunod sa kanya. Hmm. Eh, nung naghihirap nga tayo nung panahon ng Bagyong Karina, eh. 'Di ba, Sharon? Oh, nasaan si Sara? Nagko-concert sa Germany. Hindi yung nagko-concert na siya kumakanta, ha. Oo. Ayun nga ang, espekulasyon ng mga taga-media, eh, kasi mismo yung pananalita niya sa DepEd, sa isang pagtitipon, talagang hindi mapigilan ang pagkahilig niya, 'di ba, kay Taylor Swift, na siya namang binatikos ng mga kulang-kulang na mga pulmoronics vloggers nila nang sabihin ng, gobyerno na magpapatayo sila ng, stadium para sa mga sa mga, Taylor Swift's level ng konsyerto. Aba'y finake news. Magpapatayo daw para daw kay Taylor Swift. Eh, dapat nga ako magpasalamat kayo kung gano'n ang sinabi, kasi paborito ni Inday 'yan, para hindi na sana magge-Germany, 'di ba? 'Yan, ganyan ang trabaho nila, kahit fake news papatulan nila. Mm. Tapos, 'di ba, alam naman ni Sarah na may bagyong darating, oh, pero bumira ng layas kasi po matagal na raw pong nakaplano. 'Yan ba ang malasakit, Duterte? 'Di ba? Ta's pinagmamalaki bago pa magkabagyuhan, bago pa bumaha, namigay na kami ng ayuda. Trabahong tamad po 'yun, mga kababayan, 'di ba? Nandun pa lang kayo sa anticipation, wala pa yung actual na nangyari. The necessity is not yet there. Pero ang ginawa mo, dinistribute mo na. Eh, paano kung hindi nangyari yung bagyo, hindi nagkaroon ng bahaan, paano ngayon 'yan, 'di ba? O sumablay. Siguro ho nung nangyari nagbigay sila ng mga gano'n, ang dasal niya, "Panginoon, sana po, mangyari bumagyo talaga at magbaha kasi namigay na kami ng mga ano, eh, mga ng, ayuda sa mga nabahaan, eh." 'Di kaya gano'n ho yung panalangin nila Sarah nun, habang lumilipad papuntang Germany? Mm. Kung talagang may malasakit, puwede niyang i-cancel. Kung sakali namang mag-penalty because of the cancellation ng flight, 'di ba, kayang-kaya naman niyang bayaran. Tapos, there is a need, the country should have representative to understand, tapos na tayo diyan, ito. Okey, tapos na tayo dito. Ngayon, eto naman ho yung sagot sa kanya, 'yan. Sabi dito, eto ho yung grupo ng Young Guns, pinatulan tuloy siya. Sabi diyan, yung hamon nila kay VP Sara, sabi, sagutin ang mga issue, gampanan ang tungkulin at, ayan, tungkulin nananawagan ng dalawang pinuno ng Young Guns ng Kamara de Representantes kay Vice President Sara Duterte na tigilan na ang ginagawang pag-iwas sa mga issue. Hinamon nito na sagutin ang mga kritisismo kaugnay ng kanyang pagbabakasyon sa Germany sa kabila ng pananalasa ng Bagyong Karina. 'Di ba kasi kung talagang may malasakit, kung malasakit Duterte, kaya niya hong ikansela 'yun. Halal siya ng bayan, eh, sabi niya nga, eh, 'di ba? O bakit hindi? O bakit nga yung sabagay hindi yun nakapagtataka, eh, di yun nga lang magparamdam ng simpatya sa mga mangingisdang inaagawan ng mga inchik ng pangisdaan, sa mga hinaharas, sa naputulan ng daliri. Wala po man lang Sara Duterte na nagsalita na nagmamalasakit siya para sa kanila. Hindi na nga po natin hinihinging kondinahin mo ang China dahil imposible niyang gawin, pero hindi niya ho ginawa, 'di ba? Na magpakita ng simpatya. Hmm. Sabi rito, sagutin daw ang mga issue. Naku, kayo naman, eh, young gods, eh. Hello, pasasagutin niyo, hirap ngang umintindi. Itok-itok, eh, kung sagutin kayo ng itok-itok, paano ngayon 'yan, 'di ba? 'Di para kayong nalasing bigla. O gampanan ng tungkulin. Wala kang tungkulin, eh, anong gagampanan? Sumuporta na lang sa gobyerno sana, 'di ba? Suporta na lang, taga gano'n, taga ano, Rararasis Bumba, 'yun lang. Kaso nananalot na ngayon, eh, 'di ba? Kabado na, eh. Ito pa, ah
Ayon kina Zambales Rep. J. Kung Hun at La Union Rep. Paulo Ortega, the fifth, dapat ding sagutin ng Vice Presidente ang mga issue gaya ng ginawa nitong paggamit ng 125 milyong halaga ng confidential funds na naubos ng 11 days. Ang mga kaso ng extrajudicial killing sa Davao. Sabi nga 'di ba nila, sino ba 'yun, yung tao nila dati, siyarwang author pala, hmm, ng, massacre na 'yan ng mga Pilipino. Ta's yung 125 days ang paliwanag niya po diyan na nagkanda, dulas-dulas pa siya. Lahat naman daw dun sa during DepEd yun, yung binanata niya si Franz Castro. Bakit maaga pa naman meron na kaming accounting, maaga pa nagsu-submit na kami ng accounting, tapos itong si Franz Castro panay ang ngiyaw-ngiyaw, ngiyaw-ngiyaw, 'di ba? Yun naalala niyo yun? Yun ang sinabi niya ron, ngiyaw-ngiyaw lang daw ng ngiyaw-ngiyaw si ano, Franz Castro. Tapos yung, 30-day break hindi niya nagawa. Kami ni Yusek Powa, isang upuan lang nagawa namin. Hindi ba naman kayo tanga, eh. Natural, may kapangyarihan kang gawin yun. Kumbaga internal law lang yun, eh. Tapos hihingian mo ng gano'ng magawa ni Franz Castro na magawa yun, kongresista yun. Kahit na magtutuwad yan diyan, kahit na pilipitin yan ng liig ni ano, ni Akla, ni Manuel, 'di ba? Walang mangyayari. Wala talaga sa hulog. Ito pa, sabi niya, balibuelta sa kanya ng mga 'to. Ah, sabi nga ni Sarah do'n, lahat ng ginagawa nga namin lahat ng ginagawa nga namin, she's referring to DepEd, ginagamitan namin ng confidential fund. The confidential fund came from OVP. Ginagamit mo sa DepEd, amats talaga kayo, 'di ba? Sasabihin mo walang issue sa accounting, anong ginagawa niyo? 'Di ba, walang issue sa COA, anong ginagawa niyo? Eto pa, ginawa ni Kong Hun at Ortega ang pahayag bilang reaction sa open letter ni Sara Duterte sa mga Pilipinong Muslim kung saan binanggit niya na walang patutunguhan ng bansa. Ma'am, kayo po ang wala sa bansa. Nang bagyuhin ng Super Typhoon Karina ang mga Pilipino, nasa bakasyon po kayo, 'di ba? Please naman po do your duty as a country's number 2 official, right? The last we heard from her was when she left her entourage at the height of Super Typhoon Karina, while the president and all of us here, all of us were preparing for the storm's onslaught. Yan, hanggang ngayon hindi pinapaliwanag ni Ma'am Sara sa mga tao kung papaano niya nagastos ng 11 days ang 125 million confidential funds. Ba, may issue rin ng extrajudicial killings noong mayor kayo. Ang tahimik nyo, 'di ba? Tama na po yung reklamo, ma'am. Magtrabaho na po tayo at lalong-lalo at tulong-tulong tayo para mapaunlad ang bansa. I am appealing to your Muslim brothers, to our Muslim brothers and our countrymen in general, to take the contents of Ma'am Sarah's letter with a grain of salt, ayon pa sa mambabatas ng mula La Union. Yan. Ipinunto ni Ortega na si Duterte ang nagpalaki ng issue kaugnay sa pagbabawas sa 75 sa kanyang mga security detail. Yan. I know it now turns out that she still has more than 400 security personnel. Diba? Totoo naman si Sarah naman ho nagpalaki talaga niyan. Binawasan ng 75, iniyakan niya. Pero ang dami pa rin naman, nasa 400 more or less ang mga naiwan sa kanya. 'Di ba? Kung meron siyang nararamdamang banta sa buhay niya, sa tingin niyo kaya yung ganyang karami hindi pa ho sapat? Ito ho yung klase ng tao na bubugbugin ka kapagka naagawan mo ng candy, 'di ba? Gano'n klaseng ugali nito, sa tantrums palagi. Wala ho sa ano bang tawag dito? Yung, wastong, katinuan, gano'n. Sabi ni Rico, "Bakit wala bang tungkulin si Fiona? Sayang pa sahod sa kanya, umiiyak pa sa security niya." Wala ho talaga, 'di ba? Basahin nga po ninyo yung ano, 'di ba binasa ko natin lang ulit yun, Article 7, hmm, Section 1 hanggang dulo, Executive Department, wala pong nakalagay doon. Ang nakalagay lang doon is kung papaano mapapakinabangan ang spare tire. Kailan magiging acting president ang spare tire vice president o ang spare tire president, 'di ba? Kailan po magiging full president itong si spare tire?
Yun lang po ang naka-provide doon sa constitution natin. Wala hong nakalagay na ito ang trabaho ng Vice President blah, 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 walang gano'n, 'di ba? Kaya nga sinasabi natin, kung talagang totoong sinasabi niya magkaibigan pa rin kami ni PBBM, kaibigan ka pa rin para sa'kin, sabi niya nung una, ikaw pa rin ang presidente ko, support pa rin ako sa'yo. Sabi ko nga kung talagang totoo 'yan para magsitahimik ang mga kaalyado ng tatay niya, kung wala siyang kinalaman sa mga racket ng tatay niya na napag-uusapan, mag-resign siya bilang Vice President, 'di ba? And after all, she was tagged to be the next president, by 2028. So anong kinakatakot, 'di ba? Mag-resign, pinakamaganda. Hintayin pa bang ma-impeach, 'di ba? Wala talaga. Okey, so iwan muna natin ito, si ano, si Princess Sara niyo.